You must die. Nang marinig niya ang mga kataga ng matanda, halos kumakawala naman ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Dahil hindi niya inasahang mga sungaw pala ang grupong kanyang nakita kanina. Dahil kahit anong ramdam niya sa mga presensya nito, wala siyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napasilay naman siya sa puno ng santol kung saan tumambay yung ermitanyo. Subalit pagtingin niya roon, wala na yung matanda. Manong, dyan ka lang muna ha. Mamaya babalikan kita. Isama kita sa bundok. Wika niya sa matanda. Kaya't kaagad siyang pumunta sa puno ng santol para hanapin ang ermitanyo. Subalit inikot na niya sa pagtingin ang buong paligid. Wala doon ang matanda. Nang sumilay siya sa kinaroroonan ng matandang kanyang tinulungan, lalo siyang naguluhan. Nang wala na ito sa inupuang bato, napapaisip naman siya dun kung bakit ang bilis namang nakalakad ang matanda. Kaya't ang kanyang ginawa, umupo na muna siya sa ilalim ng puno ng santol upang antayin ang ermitanyo. Baka umihi lang yun sa paligid. Subalit naka-10 minuto na lang siya sa kanyang inupuan na ermitanyo walang nagpakita sa kanya. Pagsilay niya sa sabungan, bigla naman siyang napatayo sa kanyang inupuan noon. Nang makita niya ang dalawa niyang kaibigan na pumasok si Guyo sa ruwida, dali-dali siyang pumunta doon dahil nakita niyang may tari na ang manok nitong dala-dala. Na ibig sabihin noon, kumasa sa laban ang dalawa na hindi alam ni Manong Duming. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa sabungan, laking gulat na lang niya na si Guyo nga ang nasa ruweda. Ang ikinagulat niya, ang kaharapan nito ay isang lalaki at ang 3 sungaw. Leroy, anong nangyari sa inyo? Di ba sabi ni Manong Duming sa inyo na siya na ang magkakabit ng tari? Anong nangyari? Ba't kayo kumakasa? Yung 3 binata pa ang nilabanan nyo. Wikang pag-alala niya rito. Kagaya ng inaasahan, natalo sa pangalawang pagkakataon itong si Guyo. Nakatitig na lang itong si Guyo habang ang kanyang manok walang awang pinagpapatay ng kalaban. Paglabas nito sa ruweda, halos naman yun maluha-luha dahil dalawa niyang manok wala man lang ni isa ditong nagtagumpay. Par, mapangalin lang ang grupo na yan. Kanina may nag-aya sa akin, kinasahan ko naman dahil maliit ang manok nila kumpara sa akin. Di ko akalain na ang 3 yun kaanib ng 3 binata. Tapos binatukan pa ako ng isang lalaki kasama ng binata na yon. Wika sa kanya ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli, bigla namang tumatagingting ang kanyang tenga dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Dahil bakit dumating sa puntong nanakit ang mga ito? Natalo na nga ito sa laban, sinaktan pa siya. Par, sa iba ka na lang lalaban. Baka pati manok mo dudurugin ng mga yan. Wika sa kanya ni Guyo. Matapos niyang marinig ang mga sinabi nito, napatingin naman siya sa kinaroroonan ng mga sungaw. Dahil nagsisiagik-ikan yun sa kakatawa habang nakatingin sa kanilang 3. Doon niya napagtanto na hindi nga nagkamali si Manong Duming sa mga grupo na sungaw na isang mapanlin lang sa mga kalaban nito. Dahil sa labis niyang pagkagalit sa mga ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na labanan ang mga ito upang malaman din niya kung gaano kalakas ang tinatangan ng mga ito. Kaagad siyang tumungo sa mga grupo ng mga sungaw habang dala-dala ang kanyang manok nang siyang laking pagkakamali niyang nagawa. Par, samahan niyo ako. Lapitan natin yung mga yan. Wika niya sa dalawa. Huwag na par, baka mapahamak pa tayo sa lugar na ito. Tlo lang tayo. Hindi naman tayo magipag-away. Kukumprantahin ko lang. Wika niya ditong galit.
Pagkalapit niya sa grupong nagtatawanan, kaagad naman siyang nagwika ng, "Hoy, ba't niyo naman kailangan pang saktan itong kasama ko? Ilaban lang naman ang manok ng usapan eh." Wika niya sa amin na kalalakihan. At ang tatlo rito, yun yung grupo ng mga sungaw na walang imik. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, pangisi-ngisi lang naman ang mga ito at nagtatawanan na para bang nakakatawa ang kanyang sinasabi dito. Dahan-dahang tumayo ang isang sungaw at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ikaw ba ang nagngangalang Noli? Yung palagi kong naririnig sa mga sabong. Sa wakas, nagkita rin tayong bata ka. Matagal na kitang hinahanap at sa kasama mong matandang antingerong lumumpos sa pinsan kong si Tasyo. Humanda kayong dalawa dahil hindi ko kayo tatatantanan. Sa ngayon, gusto ko lang munang subukan yung taglay-taglay mo kung gaano ka ba talaga kalakas. Sige. Alam ko naman kung ano ang pakay mo rito, kundi makaharap ako, di ba? Sige, kasana ang laban at ikarga mo na sa manok mo ang lahat mong nalalaman o mga gamit-gamit. Kawawang bata. Wika nito sa kanya nang siyang labis niyang ikinagulat. Dahil sa pag-akalang binata ang boses nito, dahil sa itsurang ipinakita nito sa kanila. Doon pa siya mas lalong kinabahan nang banggiti ng sungaw ang patungkol sa isang aswang na pinatumba ni Manong Duming sa lugar nila Umar. Matapos ang usapan na yon, lumayo naman silang tatlo upang hanapin si Manong Duming. Nang sakto naman nila itong nakita na nakaupo sa isang tindahan ng mga tuba. Paglapit niya rito, nagwika naman siya ng, "Manong, andyan ka lang pala eh. Kanina pa akong naghahanap sa'yo eh. Kala ko nga umuwi ka na." Wika niya rito. Nang marinig ito ng ermitanyo, nagpaalam naman ito sa may-ari ng tindahan na aalis na muna sila. Habang naglalakad sila sa labas ng ruweda, nagwika naman sa kanya si Manong Duming ng, "Maghanda ka, Noli, dahil ito na ang matindi mong makakalaban." Wika nito sa kanya nang siyang labis niyang ikinagulat. Nang marinig niya ito, sumagot naman siya ng, "Ang ibig mong sabihin, Manong, alam mo ang buong pangyayari." Nang marinig ng matanda ang kanyang sagot, nagwika naman ito ng, "Oh, alam ko naman talaga na mangyayari ang mga bagay na ito. Pasyensya ka na, Noli, dahil sa pagkakataon na ito, ang maaring maitulong ko lang sa iyo ay ang magbantay sa maaring sumausaw sa laban nyo ng mga sungaw. Pero huwag kang mag-alala, dahil kung sakaling matalo ka sa laban na ito, hindi nila kayang durugin ang birtud na yan. Dahil sa mga usal at bakod na ipinaikot ko dyan, yan lang ang maitulong ko sa iyo, Noli. Ang diwatang si Maria lang ang makakatulong sa kinaharap mong pagsubok ngayon. Magtiwala ka sa kakayahan ng gamit mo, Noli. Maaari ka namang umatras sa laban. Pero pagkatandaan mo, kapag sinaktan ka sa pangkat na yan, hindi ako magdalawang isip na tugisin ang mga demonyong yan." Wika sa kanya ni Manong Duming. Pero kahit gano'n na ang mga sinabi nito, desidido pa rin siyang lumaban sa mga grupong yon. Maya-maya lang, lumapit na si Guyo sa kanila at kasama na dito si Leroy. "Par, saan ka na raw sabi ng makakatapat mo?" Wika nito sa kanya. "Hayaan mo lang, par. Malapit na ito." Sagot naman niya rito. Sa pagkakataon na ito, ikinabit na niya ang tangan niyang birtud doon sa kanyang manok. Makalipas pa ang 5 minuto, nakapasok na sila sa loob ng ruweda. Nakita rin niya ang 3 sungaw habang nakangising nakatingin sa kanya. Sa pagkakataon na ito, doon pa siya nakakaramdam ng ganong kaba sa sarili dahil hindi niya kasi inaasahan na makaharap niya ang pangkat na yon.
Makalipas pa ang ilang minuto, pagbitaw niya sa kanyang manok, napaatras naman siya ng bahagya dahil muli na namang uminit ang kanyang kwintas. Pagsalpukan ng dalawang manok, kitang-kita niya noon ang pagtama ng tare sa kanyang manok sa katawan ng kalaban. Pero kahit anong atake ng kanyang pambato doon, hindi pa rin ito magawang masugatan ang kalaban dahil sa kapal ng baluting nakabalot dito. Halos magdalawang minuto din ang itinagal ng laban na yon nang siyang labis ikinatuwa ng mga nanonood. Hanggang sa bigla na lang nangisay ang kanyang manok, na ibig sabihin lang nun, nagawang mabasag ng kalaban ang kunat at kabal na taglay ng kanyang birtud. Wala na. Grabing lungkot ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkakataon na yon, merong nilalang na nakagawang makatalo sa kanya. Hindi naman siya nanghihinayang sa kanyang salaping pusta doon at sa manok, bagkus sa kanyang birtud na ilang taon na niyang kasama at swerteng ibinigay nito sa kanya. Pero magkaganon pa man, hindi naman siya nagalit sa diwatang nagbigay sa kanya noon kung bakit may mga nilalang ding umusbong sa mundo upang talunin siya. Pero napapaisip naman siya, bakit natalo siya sa panig ng kaliwa? Imarahas ang grupo na yon eh. Sa isip-isip niya sa kanyang sarili, baka ganun talaga ang takbo ng gamit na yon. Sa pagkakataon na yon, tanggap na niya sa kanyang sarili na wala na sa kanyang pangangalaga ang birtud na yon. Labis na labis din siyang nagpasalamat sa Panginoon nang dumating sa kanya ang birtud na yon, dahil malaki din ang tulong nun sa kanyang buong pamilya nang siyang dahilan sa pag-unlad niya sa buhay. Nang tanggalin niya ang tali sa tari ng manok, doon niya nakita ang isang kumpol ng abo at wala na doon ang birtud niyang pinakaingat-ingatan ng ilang taon. Habang nakatayo si Manong Duming na nakatingin sa kanya, tumingin lang naman siya dito at umiiling-iling na nagpapahiwatig na wala na nga ang kanilang sinasandalang sandata. Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Goyo at nagsalita ng, "Par, ang sabi ng makakalaban mo hindi na raw nila kunin ang bihag." Tugon niya sa kanya ni Goyo. Nang marinig niya ito, lumingon naman siya dito at sumasagot ng, "Bakit par? Natatakot sila na baka may lason ang manok natin." Tugon niya dito habang nakakatingin sa malayo. "Sige, kung ayaw nilang kunin, edi sa inyo na lang par. Ayaw ko rin kasing sarili kong manok lalantakan ko. Dalhin nyo na lang sa inyo par." Nang marinig yun ni Goyo, may sinabi naman ito sa kanya. "Bakit par? Uwi na ba tayo? Yung isa mong manok hindi naman na natin ilalaban yan." Tugon sa kanya ni Goyo. Nang marinig ito ni Noli, umiling-iling lang naman siya bilang papahiwatig na hindi na nga nila ilalaban. Maya-maya lang, nagpaalam na ang dalawa sa kanya na manood na muna sila sa ruweda dahil may naglalaban pa doong mga manok. Lumapit naman sa kanya si Manong Duming habang nagwiwika ng, "Pasensya ka na Noli, dahil hindi kita natulungan. Dahil kagaya ng sinabi ko sa iyo palagi, mayroong dahilan ang paglisan ng isang bagay sa isang katauhan. Pero magpasalamat pa rin tayo dahil magandang buhay naman ang idinulot nito sa birtud na yon sa buhay natin. Huwag kang malungkot, iho, dahil hindi mo naman ginagamit sa masama ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng diwatang nagmamay-ari noon. Kaya't kapag sa susunod kung magparamdam sa iyo ang diwatang si Maria, magpasalamat ka sa kanya. Hindi ka ba nagtataka sa dami-daming taong padapuan ang gamit na yon? Ikaw pa talaga. Dahil yan sa kabusilakan ng puso mo at sa kabaitan mong nilalang sa mundong ito. Alam kong may dahilan kung bakit nasunog ang birtud na yon sa mga marahas na mga sungaw.